call button umilaw. Patay na siya. Sa isang maliit na government hospital sa Leyte, may ward na ayaw bantayan ng mga night shift nurse. Hindi dahil sa multo daw, kundi dahil sa telepono. Bandang 2:13 a.m., tahimik ang buong ospital. Karamihan ng pasyente tulog na. Biglang tumunog ang lumang intercom sa nurse station. Nakailaw ang line galing Ward 3, Bed 7. Sinagot ng duty nurse. Mahinang boses ng lalaki. Sabi niya, "Nurse, nahihirapan akong huminga. Pero may problema. Ayon sa chart, ang pasyente sa Bed 7 namatay na 2 oras bago iyon." Akala ng nurse may nagkamali lang ng pindot. Pumunta siya sa Ward 3 para i-check. Madilim ang kwarto. Tahimik ang mga pasyente. Ang Bed 7, walang tao. Tinanggal na ang katawan kanina at dinala na sa morgue. Pero habang nakatayo siya doon, muling tumunog ang maliit na call button sa tabi ng kama. Ilaw, on, walang tao. Kinabukasan, kinuwento ng janitor ang isang lumang insidente. Ilang taon na nangyayari iyon. Halos pareho ang oras, pareho ang kama. Bed 7. Ayon sa records, may lalaking pasyente doon dati na ilang beses nag-call sa nurse dahil hindi siya makahinga. Pero walang dumating agad. Nang puntahan siya, patay na. Simula noon, paminsan-minsan tumatawag ang intercom galing Bed 7. Kahit walang pasyente doon, kahit naka-off ang call button, may mga nurse na sumagot daw ng tawag. Pareho ang narinig nila. Isang mahinang boses na paulit-ulit lang sinasabi, "Nurse, tulungan niyo ako huminga." Hanggang ngayon, naka-tape na ang call button sa Bed 7 para hindi mapindot. Pero sabi ng night shift nurses, may mga gabi pa rin na kusang umiilaw ang linya sa nurse station. At kapag sinagot mo daw, maririnig mo ulit ang parehong boses. Kung ikaw ang nurse na sumagot sa tawag na yon, pupuntahan mo ba ang Ward 3?